Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 21, 2026. Yung minomonitor nga po natin cloud cluster kahapon ay isa ng ganap na low pressure area at ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mataas pa rin ang posibilidad dito na mag-develop bilang isang bagyo at medyo nagbago lang yung kanyang direksyon dahil posibleng ito po ay dumaan lamang sa coastal water ng Cagayan. Pero again, hindi natin inaalis ang posibilidad na bumabayan dahil kapag yan ay naging bagyo, magkakaroon po tayo ng tinatawag na cone of uncertainty kung saan nga posibleng maglalaro yung pinakasentro nitong bagyo. Kaya bantayan po natin maigi at makapaghanda po tayo sa mga anumang posibilidad na magiging dulot nitong posibleng panibagong bagyo. Sa ngayon nga po, apektado po ng southwest monsoon o habagat itong western section ng Luzon, ganun din po ang Palawan at ilang bahagi ng Visayas. At yung extension naman po ng kaulapan nitong low pressure area ay nagpapaulan po yan sa parting nga po ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. At dito nga po sa ating advanced weather forecast at dito po pinapakita na hindi lang isa ang bagyo na mabubuo ngayon dahil meron pa po ngayon posibleng kasunod. So expected na nga po natin by tomorrow, July 22 ng madaling araw, ito po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at hahatakin na nga po nito ng dahan-dahan yung habagat at magpapaulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, kung makikita nga po natin, posibleng pumasok na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng July 23, ito po yung magde-develop na bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng July 23 ng alas 11 ng gabi, nasa eastern section na po yan ng Aurora at apektado na po niyan ang parte ng Bicol region at ilang bahagi ng Visayas at yung habagat naman apektado po yan ang parte ng Palawan at western section ng Mindanao. Iba yung pag-iingat at paghahanda dahil ito nga pong panibagong sama ng panahon ay magdudulot ng mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng July 24 ng madaling araw ay ito po ay medyo babagal yung kanyang pagkilos. Pero pagdating po ng alas 11 ng gabi ng July 24, Friday po ito, expected na nga po natin na masungit na ang lagay ng panahon. Asahan na natin yung mga pag-ulan. At yung pinakasentro po niyan ay nandito na nga po sa may parte ng Cagayan Valley, sa may coastal water po yan ng Santa Ana, Cagayan. Pagdating nga po ng July 25 ng madaling araw, ito po ay nasa coastal water na nga po ng Santa Ana, Cagayan, ay apektado na po niyan ang malaking bahagi ng Luzon habang hinahatak po niyan yung habagat na nagpapaulan nga po sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng July 25, ito nga po ay nasa parte na ng West Philippine Sea. Ito nga po ay mas lalong palalakasin ito yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan. Pagdating nga po ng July 26 ng madaling araw, mas lalakas pa nga po itong bagyo na ito at patuloy pa rin po na makakaranas ng pag-ulan ang ating bansa. Pagdating nga po ng gabi, mas expected na nga po natin na nasa labas na po yan ng PAR at asahan naman natin yung paglakas na habagat na magdudulot ng pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa parte ng Metro Manila, dito nga po sa may parte ng Batangas, sa may Mindoro provinces, sa Cavite, maging dito po sa Quezon, sa Aurora, Bicol region ay makakaranas ng pag-ulan. Pagdating po ng July 27 ng madaling araw, tuloy-tuloy po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng gabi ng July 27,
expected na po natin, no, na mas malalakas na pag-ulan ay posible nating maranasan. Pagdating naman po ng July 28 ng madaling araw ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan, at pagdating naman po ng gabi, so expected pa rin po natin, no, maulan sa may parte ng Luzon. By July 29, so asahan po natin by July 29 makikita natin sa ating satellite image na mayroon pa rin bagong sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, and then mataas ang tsansa po niya na maging isang ganap na bagyo. By July 30, so asahan natin bilang isang bagyo, nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dahan-dahan pong gaganda yung lagay ng panahon natin sa umaga, pero pagdating po ng gabi, asahan natin yung mga pag-ulan. Pagdating naman po ng July 31, nakikita natin, no, mas lumalakas pa yung panibagong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng gabi, ito po ay kung makikita natin, no, mas lumalaki yung kanyang diametro. Pagdating naman po ng August 1, mas lalakas pa nga ito, no? Posible nga po itong umabot ng typhoon category, nasa labas pa lang ng ating bansa. At pagdating naman po ng August 2, no, posible po yan na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero as of now, mababa po ang tsansa ng landfall scenario niyan. Posible po niya hatakin yung habagat. Pero agad din ulit natin na yung nakikita nga natin sa scenario nitong dalawang bagyo na ito, mataas pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng pagbabago sa senaryo nitong dalawang posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.